Ano nga ba ang paniniwala sa existence ng Diyos? Para sa akin, ito ay isang temporaryong pundasyon ng relasyon nating mga tao sa Diyos. At ito rin ang pinaka-importanting pundasyon ng relasyon natin sa Diyos. Kung napansin nyo, sinabi ko na isa itong temporaryo. Kasi sa panahon natin ngayon, lahat tayong mga tao ay walang ni isang nakakita ng personal sa Diyos. Pero darating ang panahon na kapag nagpakita na sa atin ng Diyos, hindi mo na masasabing faith ang faith natin kasi nakita na natin siya eh. Kaya kung masasabi na isa lamang itong temporaryo. Pangalawa, kaya ako masasabi na ito ang pinaka-importanting pundasyon ng ating relasyon sa Diyos kasi halimbawa, pag tayo ay naniniwalang may Diyos, ang mga bagay na to ay mag-i-exist sa atin. Pangalawa, pag hindi tayo naniniwalang may Diyos, ang mga bagay na to ay hindi rin mag-i-exist sa atin. Pangatlo, halimbawa, ako ay naniniwalang may Diyos tapos nagbago ang isip ko. Hindi na ako maniniwala na may Diyos. Ang mga bagay na to ay mawawala sa akin. Kasi pag hindi na ako naniniwalang may Diyos, bakit ko pa gagawin ang mga bagay na to? Kaya ako masasabi na ang paniniwala sa existence ng Diyos ay siyang pinaka-importanting pundasyon ng relasyon natin sa Diyos. Para sa akin ay may tatlong sukat ang paniniwala. Para maintindihan nyo, may dalawang tao. Yung unang tao ay may dalang asukal at isang basong tubig. Sinabi niya sa pangalawang tao, malaki ang aking paniniwala na kapag hinalo ko ang asukal sa tubig ay magiging matamis ang tubig. Sagot naman ng pangalawang tao, maniniwala lang ako pag nasaksihan ko talaga. Kaya ginawa ng unang tao, hinalo niya yung asukal sa tubig at sa kanya tinikman. At nang tinikman niya na, sabi niya, totoo nga ang aking pinaniwalaan na kapag nilagay ang asukal sa tubig ay magiging matamis ang tubig. Kaya ang ginawa ng pangalawang tao ay tinikman niya rin. At nang natikman niya na, ang sabi niya, totoo nga no, talagang tumamis yung tubig. Yung pangalawang tao ay ang unang sukat. At yung unang tao na may dalang tubig at asukal ay ang pangalawang sukat ng paniniwala. Isan nga ba dun yung pangatlo? Ako ang pangatlong tao. Habang napapanood ko at napapakinggan yung dalawang taong yun, yung nasabi ko, seryoso ba tong mga taong to? Baliw lang talaga ang mga taong to. Para sa akin kasi, kung gaano kabubo sa aking paningin ang mga taong yun, ganoon din kaliit ang mga utak natin sa paningin ng mga nakatira sa langit. At para sa karagdagang paliwanag, halimbawa, nasa tuktok ako ng 100 story na building. Tapos tinatanaw ko ang baba. Tapos may magsasabi sa akin, tumalon ka. Hindi ko gagawin. Hindi dahil malaki ang paniniwala ko na kapag nahulog ako ay siguradong patay ako. Hindi. Alam ko na kapag mahuhulog ako, mamamatay ako. Pangalawang halimbawa, nagdadrive ako ng sasakyan. Tapos sa dulo ay dead end na may pader. Ang gagawin ko, hihinto o liliko. Hindi dahil malaki ang paniniwala ko na kapag didiretso ako ay mababangga ako, kundi alam ko na kapag didiretso ako ay mababangga ako. At hanggang doon na lang.